Balikan na natin si Darling Fifi para sa lagay ng trapiko dyan sa MMDA Metro Base Rise and Shine. Darling Fifi. Chika on the road! Rise and shine, Darling Gam! A.K.A. Jose Gabriel. Hawakan mo yung chan kung gusto mo ng swerte. Darling Love Alfonso. it! Dahil dyan, silipin na po natin. Yeah, Darling. Rise and Shine. Sige, anong chika on the road mo? Sinasabi ko sa'yo, sinisingitan mo ako, Darling Gab. Buto lang, mahal kita. Eto na, ang Chika on the road. Unahin po natin dyan sa Edso Oliveros. Makikita po natin, wait po, ubo lamang ako saglit. Pasensya na po. Ayan, kita po natin yung right side, no? Mabigat na po ang sitwasyon ng trapiko. Dati po ay meron po dyang U-turn sa Oliveros Drive, pero ngayon po dyan na kayo sa may Balintawak Interchange sa General Malvar o kaya naman sa General Tinio. Asahan po ninyo na banda dyan ay maging mabigat ang sitwasyon ng trapiko dahil na rin mula sa 4 na linya na gagamit dyan ay magiging 2 na lamang para makadaan going Monumento at para doon sa mga kumakanan dyan sa East Service Road going sa NLEX at magpatuloy ang mabigat na sitwasyon ng trapiko hanggang sa kayo ay makarating dyan sa U-turn sa may General Malvar. Ngayon, checking the other side ay maluwag naman ang sitwasyon ng trapiko. Next, ay check naman natin dyan sa may Main Avenue, makikita natin na mabigat na ang sitwasyon ng trapiko dyan. Magsisimula po ang bigat ng trapiko doon sa may bukana ng Cubao Tunnel hanggang sa makarating tayo dyan sa may Santo Ana Flyover. Pero makalampas naman, gaya dun sa ating pinagpuntahan natin kanina sa ating stopover, wala namang problema dahil magiging light naman muli ang sitwasyon ng trapiko at magkakaroon muli ng onting build-up dyan sa may Ortigas Flyover. Samantala, ang northbound naman, nagkakaroon lamang ng onting build-up ng mga sasakyan dyan sa mga tunnels sa flyovers. Pero once naman na makalampas, ay dire-diretso na muli ang inyong magiging biyahe. Next one, punta naman tayo dyan sa may sa Marcos Highway. Kita natin yung right side, yan po yung papunta ng Kaptipunan Avenue at saka naman ng C5. At sa oras na ito ay magaan pa naman ang sitwasyon ng trapiko. Asahan ninyo na maya-maya lamang ay magkakaroon natin build-up ng mga sasakyan, particular dyan sa stoplight. The other side, no problem dahil light traffic situation kung kayo ay papunta dyan sa Antipolo at sa ibang bahagi ng Marikina. Last one, check natin dyan sa may C5 Eastwood. Kita po natin yung bigat ng trapiko para sa ating mga ka-Vive na papunta ng southbound. So asahan ninyo na talagang kung kayo ay hindi gumising ng maaga, ay may pag-asang mali talaga kayo sa inyong mga paroroonan. The other side, no problem dahil light traffic naman ang sitwasyon ngayon dyan. Hindi pa rin po ipinatutupad ang number coding scheme sa Metro Manila dahil pa rin sa patuloy na General Community Quarantine Status. At para sa iba pa mga traffic updates, maaaring yung silipin ng Twitter, Facebook at website ng MMDA. At kung meron naman tayong mga emergency, andyan po ang hotline ng MMDA na 136. At ngayon, dito sa ating segment na Traffic 101, pag-usapan natin na patungkol sa EDSA Busway. Makakasama po natin ngayong umaga, walang iba kundi ang Operations Commander ng MMDA Metro Base, walang iba kundi si Sir Vic. Hi Sir Vic, Rise and Shine. Rise and Shine, Pipi, at sa inyong studio at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. At bonggang-bongga ang inyong pa-facial. Sir, sa busway kasi, isa sa mga napansin natin, yung takbo ng mga bus. Ano po ba ang standard or ang maximum speed? Ang maximum speed limit ho na ibinigay ho natin sa mga buses ay 50 kph. Sir, pansin din natin yung in terms doon sa barriers, may ilang kasing part dyan na may gap. So ano po yung ginagawa ng MMDA? Actually, sa ngayon ay patuloy tayo nag-i-inspect doon sa area ng busway natin at makikita nyo sa camera, merong ang gumagawa doon at yan ay inaayos ng ating road safety unit, ang mga barrier na yan. Sa ngayon naman ho ay ang kahabaan ng EDSA, partikular na rito sa May Estrella hanggang doon sa paglagpas ng Oliveros ay medyo okay na ho. Dikit-dikit na ho siya, maging sa kabilang bound, ganun din ho. Merong portion lang ho dyan sa may bagong baryo kasi nga ho ay hindi pa natin na isasara yung U-turn slot dyan sa may General Malvar. At kasalukuyan ho ay aayusin na natin yan in preparation ho doon sa closure sa next Monday. Sir, ang pansin kasi natin, the side of the private vehicles, the Grab taxis, hindi sila pabor dito. Ano po yung pinakapanawagan ng MMDA? Well, bigyan natin ng pagkakataon ng aming ahensya at ng UTR sa pagpapatupad dito sa busway. Kasi nga ho ay kung dati ho ay 2 lanes yung naka-allocate sa kanilang
yellow lane doon sa mga public utility buses. No, isang lane na lang ho. So i-maximize na lang ho natin ang gamit ng kalsada at hindi naman ho kayo pinagbabawalan dyan sa dating yellow lane na pumasok, pwede na ho natin gamitin yun. Alright. Last na sir, ayon sa mga accidents po kasi kahapon, meron po nangyari na sagasaan po yung babae dyan sa may bandang Balintawak, no? At saka yung inatake po sa puso na isang driver dyan sa may EDSA Kamuning flyover. Yun nga ho, doon sa mga driver ng truck, siguruhin ho natin na nasa good condition ang ating mga driver din, kompleto sila sa physical test, at malaman yung condition. At napakainit ho ng panahon, maaaring yun nag-trigger ho na atakein sa puso yung driver. Pero agaran naman hong naresyo ng MMDA. Doon naman ho sa mga tumatawid, hindi naman ho nagkulang yung gobyerno ho natin. Meron 2 footbridges ho dyan sa may Balintawak EDSA. Doon ho tayo tamang dumaan ho at tumawid ng kalsada. Kasi nakakatakot ho talaga. Like yung nangyari kahapon na talagang nasagasaan siya. Dapat sa footbridge na talaga tayo tatawid ho. Ayan po ang paalala ng MMDA. Maraming salamat sir sa pakikisama natin dito sa Traffic 101 every Wednesday yan sir. Thank you so much and I love you.